Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Ayan. So ayon po kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, no? Pangulong Marcos ay hindi po dadalo dahil hindi imbitado. Hindi po dahil busy, ha? Hindi dahil sa may ibang lakad, no? Si Marcos po ay hindi imbitado. Ayan. Okay. Tingnan po natin, baka naman may katwiran, di ba? Baka naman po may katukwiran to si yung ambassador natin. Bakit ba hindi inimbitahan? Napakalaki pong event niyan, no? Bakit kaya hindi inimbitahan? Ito, pakinggan po natin yung katwiran. Ito po ang sabi ni Romualdez. Ito po yung, kung hindi ako nagkakamali, pinsan din to, no? Ni Marcos. O, tama, pinsan. Sabi po, nung tinanong siya kung bakit hindi imbitado, as a matter of policy, no head of state is invited. Yun naman pala. Only ambassadors represented in Washington are invited. O yun naman pala no? Yun naman po pala. Kayo naman, masyado kayo nag-aalala. Nagre-react kayo kagad Nagre-react kayo kagad yung mga Marcos. Yun naman pala, hindi naman pala. Makinig po kayo Hindi naman pala. Ayun. Sabi po ni Romualdez, yung ating pong anong tawag dyan? Ambassador to the US. Traditionally, hindi naman po talaga nag-iimbita ng head of state. Di lusot na. Lusot na yan kung wala kaming ibang impormasyon. Lusot na yan kung ang pagbabatayan lang natin, di umalis ka rito, huwag kang makialam. Ayan, maligoy daw po ako. Yan ang gusto ko rito sa mga tao na to Yan po ang gusto ko sa inyo Masyado kayong palangal. Gumawa kayo ng vlogs at huwag niyong liguyin. Sabihin niyo, hindi imbitado si Marcos. Tapos, wala nang iba pa. Yan po ang gusto niyo, di ba? Okay, teka lang tatanggalin ko lang yan. Nasaan na ba yan? Yung nagsabing maligoy daw ako. Ayan, put user. Bukas ka na uli. Okay. Ngayon po, sabi ko naman sa inyo ang pinaka-rule lang dito, huwag kayong makialam sa topic ko. Kung ayaw po ninyo ng ginagawa ko, labas lang agad, di ba? Wala pong pakialamanan. Okay, balik po tayo rito. Ang sabi po, hindi naman talaga iniimbitahan yung mga head of state. Di ba? Dilusot na sila. Ay, ganun pala. Hindi naman pala invited yung mga head of state, mga presidente, mga hari, hindi iniimbitahan. Mga prime minister, hindi po iniimbitahan. Yan, pwede po yan. Pwede po yan na pwede po yang maniwala na tayo kung wala pong vloggers. Bakit? Kasi GMA nagbalita niyan So tinapos na nila na ayun naman pala, hindi naman pala invited din yung ibang head of state. Pero po may mga nagre-research na vlogger Totoo po ba na walang inimbitahan si Donald Trump? Meron po. At ang kasawiang palad, inimbitahan niya po si Xi Jinping. Si Xi Jinping na talagang halos isinusukan ni Marcos, no? Yung mga policy ni Marcos, isinusumpa ng anti-China to at pro-US siya. Yung ina-anti-China ni Marcos, yun po ang invited. At iba pa pong mga head of state. Bakit po? Kasi po kakaiba tong inauguration daw ayon mismo sa kampo ni Trump Ayon mismo sa kampo ni Trump, gusto niya talaga na lumabas sa tradisyon, no? Dati nga totoo raw na hindi talaga nag-invite ng head of state. Pero ngayon daw inimbitahan niya na ang marami. Hindi po nagpakilala pero kinumpirma po ng isa sa mga tauhan ni Donald Trump,
sa guesting sa TV. Na invited talaga. Marami pong head of state ang imbitado. Kasama po si Xi Jinping. O ngayon, wala pa tayong kumpirmasyon kung dadalo si Xi Jinping. Pero yun po ang napakasaklap, no? Ngayon, wag niyo nang katwiranan kasi. Ha? Wag niyo na kasing katwiranan. Okay, thank you very much, ha, Cora Amores. Kasi hindi lumalamig yung kape ko. Pag sa tasa kasi, lumalamig agad eh. Ngayon, kung pangangatwiranan nyo pa na kesyo-kesyo, talagang masasaktan lang kayo. Marami po na imbitahan na head of state. Makikita po natin yan. Si BBM po, kumpirmadong hindi. Okay, ano po ang sinabi sa pahayag ni Donald Trump? Marami akong inimbitahan na world leaders. Dalawa po yan eh. Una, hindi kinikilala si BBM na world leaders. Talagang ang tingin sa atin talaga, lalo na po ng pag-upo ni BBM, talagang isa lang tayo sa mga bansang naghihikahos. No, iba kasi yung dating ni Duterte. Si Duterte kasi hindi nyo pwedeng i-deny yung kanyang presensya sa mundo. Kasi minumura niya yung mga presidente ng United States. Minumura niya yung mga Europeans. 'Di ba? Minumura niya yung ICC. Kumusta na po nga nagsasabi na parating na yung ICC noong June pa? Tapos na po, 2025 na po. Kailan naman? 2026? Mag-aabang na naman yung mga fans nyo na mahuhuli na si Tatay Digong. Okay, para po sa mga hindi makaintindi, hindi po tayo miyembro ng ICC. Si Tatay Digong po ay pwedeng hulihin ng ICC kung lalabas siya ng Pilipinas. Kung sakaling merong warrant of arrest, kung lalabas siya ng Pilipinas at pupunta siya sa mga member state ng ICC. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Okay. Una po, marami daw pong inimbitahan si Donald Trump na world leader. So, ibig sabihin po niyan, hindi po kinikilala na world leader si BBM. Ikalawa, ayun na nga, hindi tayo kinikilala. Kasi sa totoo lang dito po sa Asia, sa Southeast Asia, ang dami pong bansa. Pero tayo po yung talagang nagpapakilalang pro-US kami. Tapos hindi ka pa rin imbitado, nakakahiya po. Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Okay. So, talagang ganyan. Magalit man kayo, wala po tayong magagawa. Nakakahiya lang po na tayo po ay panay. Panay ano po tayo, no? Panay sunod, no, sa kagustuhan ng US tapos hindi pala tayo kasama sa imbitasyon.